Magandang araw mga kababayan kong Pilipino at Pilipina. Gusto niyo bang magdagdag ng kaalaman, dugdag ng trabaho? O kung may trabaho man kayo, o kung wala kayong trabaho, magkaroon ng trabaho. O panoorin lang ninyo itong aking video. Upload ko lang ito sa Facebook at sa YouTube. Follow lang ninyo ako at magkakaroon tayo ng sasanay. Kagaya ng pangako ko sa inyo, ibabahagi at ituturo ko sa inyo ng Tagalog. Itong electronics, piyesang electronics at piyesang computer. So, ito yan Kailangan, mayroon lang tayong tinatawag na pag-aaral, sasanayan sa mga technical courses. Alam natin, pag technical, ito'y pinag-aaralan, pinagpapaguran at pinagastusan sa loob ng 2 hanggang 3 taon ang pag-aaral na ito. So ito ay ibabahagi sa inyo ng madalian lang, actual. Actual, hindi lang face to face kundi yung sa pamamagitan ng video. Kaya nasabi ko, panoorin lang ninyo ito sa YouTube, panoorin lang ito sa Facebook, at i-follow lang ninyo ako. At syempre, i-like na rin ninyo at i-share na rin ninyo para mas marami ang makapanood. Okay, so paano magkaroon ng trabaho? Kailangan mayroon tayong tinatawag na 3 K. Ano ba itong 3 K na ito? Ang 3 K na ito, number 1, kaalaman. Number 2, kasanayan. Number 3, kakayahan. Yan lang ang tinataglay ng isang technician. Pag-usapan natin itong technician. Ano ba itong technician? Ibabahagi ko sa inyo ito ng Tagalog na pagtuturo. Ano ba ang trabaho ng isang technician? Ngayon, kagayang nasabi ko, may kaalaman, may kasanayan, may kakayahan, ang tinatawag nating technician. Okay, ang unang ibabahagi at ituturo ko sa inyo sa mga courses o technical courses na ito, ang electronics. Yan ang ating unang pag-uusapan. So ano ba ang tinatawag na electronics? Okay, ulitin ko. Para kakaroon tayo ng kaalaman o trabaho. Ulitin ko, kailangan mayroon tayong mga kasanayan dito sa mga technical courses na to. Okay. Una, electronic service technician. Maraming trabaho yan. Maraming trabaho ang kailangan natin dyan. So, hindi tayo mawala ng trabaho hanggat mayroong mga electronics appliances tayo. Electronics appliances tayo. Hanggang may mga radio. Nakita natin, may radio. Mayroong electric fan, may tinatawag nating mga cellphone. So, cellphone technician, napakaraming trabaho. Lahat ng ito, etong mga ito sa electronics, ay ito yung mga electronics appliances na sinasabi ko sa inyo, yung mga piyesang electronics appliances. So, computer technician, napakarami. So, napakarami nating gagawin dyan bilang isang technician. Domestic ref and aircon. Yung sa mga refrigerator, air conditioner, mga window type, mga split type na refrigerator or na air condition. So, welding. Ay, napakarami lalo nito. Welding technician. Automotive mechanic. So, auto electrical technician. Computer science. So, yun yung mga trabaho.
na naghihintay sa inyo. Mga trabaho na naghihintay sa inyo. Ngayon, paano nga lang natin malaman? Paano nga lang natin magkaroon ng trabaho? So, kailangan talaga meron tayong 3K. Yung sinasabi ko tayong 3K. No? Yung tinatawag nating, yung una, sinabi ko nga, ang kaalaman, number 2, kasanayan, number 3, kakayahan. Okay, yan ang tagline ng isang technician. Kagaya ng kanina na sinabi ko nga, inulit ko lang na ang isang technician ay mayroong 3K. At ano ba ang technician? Ipapaliwanag ko yan sa inyo kung ano ang trabaho niyan. Ano ang gawain niyan. Sa Tagalog, pag-usapan natin yan. So, ngayon, unahin natin yung isang K. Kaalaman saan tayo magsasanay. Saan natin sasanayin yung kaalaman? Sa larangan ng electronics. So, electronics. Pag-usapan natin, ano ang electronics? Mamaya yan. Pag-usapan natin yan. Ano ang electronics, Alam natin, ang electronics ay itong mga piyesang ito. Itong mga piyesang ito. Ito. Number 1, resistor. Number 2, capacitor. Number 3, diode. Number 4, transformer. Number 5, transistor. At number 6, integrated circuit o IC. Yan, may tawag diyan, May tawag diyan. Pag-uusapan natin ngayon yan. Ano ang mga yan? Ano yung mga yan? Okay. So, ang tawag diyan sa mga piyesang yan ay ang mga semiconductor. Tatagalogin natin, Ano ba ang Tagalog ng semiconductor? Sadyang walang Tagalog niyan. Pero pag nilagyan natin ng mga semiconductor, tinagalog na natin yan. Tinagalog na natin yan. Mga semiconductor. So, ano yung mga semiconductor na ito? Ito nga yan. Kagaya ng sabi ko nga sa inyo. Okay? Ang semiconductor, number 1, resistor. So, pag may S, sabi nga sa English, S, marami. Number 2, capacitor. Okay, may S. So, ano nga sabi natin? Pag may S, marami. Ibig sabihin, ang mga resistor, marami. Then, capacitor, marami rin. Iisa-isahin kong ituturo sa inyo yan. Subaybayan lang ninyo ang video, ang pag-upload ko sa inyo ng mga video ito, hanggang sa maging isang technician kayo. Okay, number 3, yung tinatawag nating mga diode. Number 4, transformer. Okay. Number 5, transistor. At number 6, yung tinatawag nating IC. Ano ba yung IC? Integrated circuit. Yan ang 6 na semiconductor. So, yung 6 na yan, ang sabi nila, mahirap ang electronics.
Pero kung iyong pag-aaralang mabuti, kagaya ng pinag-uusapan natin in Tagalog, hindi ka mahihirapan sapagkat ituturo ko sa inyo isa-isa ang mga pangalan ng resistor. Kagaya na sabi ko nga, resistor marami. Capacitor, diode, transformer, transistor, at integrated circuit. So yan yung tinatawag nating semiconductor. So ngayon, itong mga ito ay nakapaloob sa tinatawag na. Okay, so natandaan nyo yung mga piyesa kanina. Resistor, capacitor, diode, transistor, transformer, integrated circuit. Ito yan sa isang makinang ito, itong makinaryang ito. Itong television, ito ay isang uri ng television. Pag-uusapan natin yan kasi ang television ay may dalawang salita. Pag-uusapan natin yan. So balik tayo, nandito ngayon yung mga piyesa. Nandiyan yung tinatawag nating semiconductor. Semiconductor. Okay? So nandiyan sa television na yun, pinakita ko sa inyo yung semiconductor. Resistor, capacitor, diode, transformer, transistor, integrated circuit. Okay. Ngayon, pag-uusapan natin yung Okay. Sa mga semiconductor, doon sa anim na semiconductor. Lagyan natin. 6 semiconductor. Nauuna dyan ang tinatawag nating resistor. Okay. Resistor. Yan ang nauuna. So, lagyan natin ng pangalan ang resistor. Maraming resistor yan. Lagyan natin ng pangalan ng resistor. Pangalan. Number 1. Number 2. Larawan. Tagalog na, Tagalog ang ating pinag-uusapan. Number 3. Symbol. Number 4. Letter code. Number 5. Value. Yung halaga. At number 6. Yung tester. O yung tinatawag nating pagtitester. Okay. So yan ang ating pag-uusapan sa mga piyesang resistor. Dito kumbaga, dito sa tinatawag nating semiconductor, itatagalog natin at mas madali yung mapapaliwanag. Pumunta tayo sa isang barangay television. Sa loob ng barangay television, mayroong 6 na pamilya. Para mas madali nating makita o 6 na pamilya. So, itong 6 na pamilya na nanirahan sa barangay television ay binubuo ng pamilyang resistor. Diba? Pag sinabing pamilya, ang Tagalog ng pamilya, lahi, merong tinatawag nating pamilyang resistor. Sa pamilya, bakit ka ba nalaman natin na ito'y isang pamilya? Kasi mayroon ditong tatay, o may lolo, may lola, may tatay, may nanay, may apo, may kuya, may ate, may bunso. Yan ay mga pangalan. Lalagyan natin ng pangalan, kagaya nga natin. Ang mga resistor ay ang pamilyang resistor, ang pamilyang capacitor, ang pamilyang diode, ang pamilyang transformer. Gaya ng sinasabi ko, ito na, marami tayong mga pyesa na nakita rito. Tinatagalog ko sa inyo para mas madali nyo maintindihan. Ano ang pangalan? So, sa pamilya, may pangalan. Ang
pangalan ay number 1 ang tinatawag nating carbon. Okay. Ito si carbon may apelyidong resistor. Yan, para maintindihan ninyo. No? Resistor. Okay? Ngayon, yan yung pangalan niya. Yung unang pangalan ng piyesang resistor. Ngayon, sa larawan, eto yan. Hahawak tayo ng isang carbon resistor. Na, nakikita nyo? Nakikita nyo? Ha? Ang pangalan niyan ay carbon resistor. No? So, ipapakita ko na sa inyo ang larawan niyan, ha? Ito na ang larawan. Okay? So, ngayon, nakikita nyo yung larawan niya. Mayroon siyang kulay. Mayroon siyang kulay. Yung kulay na ito ay mayroong katumbas na number. Pag-uusapan natin yan sa susunod nating pagtalakay natin, ano? Susunod nating pagtalakay. So, mayroon niyang kulay. Uulitin ko. Ang carbon resistor ay mayroong kulay. Para malagyan ng number, lalagyan natin ng number, yung kulay may katumbas na number. Mamaya, ating pag-aaralan, isusulat ko rito para makita ninyo kung ano yung pagkakasunod-sunod ng kulay, ha? Yun ay hindi pwedeng mabago. So, yung number 1, hindi pwedeng maging number 2. Ibig sabihin, yung tinatawag natin number 1, yun ay kulay brown. Isusulat ko yan dyan. Papakita ko sa inyo. Number 2, number 1, black. I mean, black, ha? Correct natin. Number 1, black. Number 2, brown. Number 3, red. Number 2, red. Number 3, orange. Number 4, yellow. Number 5, green. Number 6, blue. Number 7, violet. Number 8, gray. Number 9, white. So, sasama na natin dyan yung gold at silver. Ha? Yun yung number. Mamaya makikita ninyo rito. Isusulat natin at paliliwanag ko sa inyo ng maayos. So, yan ang tinatawag nating unang pangalan ng pamilyang resistor. Kaya dumarami ang pyesa natin sapagkat marami ang resistor. So, ating tatalakayin isa-isa. Pag-usapan natin isa-isa. At yan, ang una, carbon. Ha? Pangalawa, ang tinatawag nating meca. No? Meca resistor. Naka-plastic pa. Ano? Bagong-bago. Bagong-bago po ito, ha? Hindi ito scam, ha? Hindi ito scam. At ito, ha? Nakita natin, ha? So, may dalawa ho siyang paa. Yung tinatawag na terminal. Ha? So, mayroon diyang dalawang paa. So, itatawag na fixed resistor. Mamaya po, pag-usapan natin, mayroon niyang tinatawag na variable resistor. Yun may mga tatlong terminal o tatlong paa o isang paa. Bakit may paa? Alisin natin yung salitang paa, ha? Ang tawag po ay terminal connectors. May dalawang terminal connectors ang meca. Sumunod, meca. Kita niyo po ba yung ano? Kita niyo po ba yung number? Kita niyo yung number? Iyon po, may number na. Ito yung pangalawa natin, ha? Meca. Meca. Resistor. Pangalawa. Ang una, carbon. Sumunod, meca. Okay? Ayan po ang ating pagkakasunod-sunod. No? Ng ating resistor o pamilyang resistor. So, tuloy natin. Ano ho? Ang sumunod na pangatlo, ang tinatawag nating wire wound. Wire wound. Resistor. So, apelyido, resistor. Pangalan, wire wound. Pangalan, carbon. Pangalan, meca. So, resistor lahat ng apelyido. Kaya dumadami yung resistor. Kung hindi po nyo naunawaan,
ating pong palilinawin na pag-uusapan yan sa susunod nating pagtalakay. Yung tuloy-tuloy na pagtalakay. Kaya inyo pong huwag kayong bibitaw sa ating video, no? At ito po ay napakaganda at napakahalaga sa pagdadagdag natin ng trabaho. Okay, so yan po ang pangatlo, no? Ang tawag po diyan sa tatlong yan, yan po ang tinatawag nating mga fixed resistor. Fixed resistor. Ibig sabihin, pag fixed, dadalawa lang po ang kanilang terminal connector, dadalawa. No? Mamaya pag-usapan natin yung variable. Dito muna tayo sa mga fixed resistor. Okay, balikan natin, kagaya ng sabi ko nga, ang resistor o pamilyang resistor ay may pangalan, may larawan. Ito na nga po, hawak ko, larawan. Ay symbol, symbol. Ang lahat ng resistor, para malaman ninyo, para malaman ninyo, kapag dadaan tayo sa diagram niyan, yung tinatawag na schematic diagram, diyan, makikita natin, may mga symbol ho yan, Ang symbol ng resistor, ito po ay parang isang talim ng lagari. Yan. Yan po ang schematic symbol. Schematic symbol ang tawag diyan. Schematic symbol. Schematic symbol. Ito. At ang letter code, tandaan nyo po, napakadaling tandaan ng letter code. Napakadaling tandaan ng letter code ng bawat apelyido o pangalan. No? Ang letter code po ay siyempre yung nag-uumpisal sa letter R. Yan, pag-usapan natin yan. Yung letter R, yun po ay symbol ng isang resistor. Symbol po yan, Simple, letter nga, letra lang po yan. Wala kayong makikita ibang larawan o ibang pangalan kundi letter R. Okay, so sumunod po ay ang tinatawag nating value. Okay, number 5, value. So, sa carbon resistor, yun na nga sinasabi ko sa inyo, ang pagkuha ng value, yung tinatawag nating resistor o yung tinatawag nating carbon resistor color coding. Okay, color coding. Yan ang una nating tatalakayin. Yan ang una nating tatalakayin. Ang kunin ang value o halaga, yung tinatawag nating value. Sabi nga ng mga technician, ma'am, sira na po. Alisin natin yung salitang sira, alisin natin yon. Ang gagawin natin, ma'am, ito po ay mayroon ng defective o yung tinatawag nating problema, yung pyesa. Yung tinatawag nating ito po yung tinatawag na value. So, ngayon, yung value, itong mega resistor, makikita natin, meron na siyang number. Itong carbon, itong si carbon, makikita natin, kulay lang. Kulay lang, nakikita natin. Yung pagkakaiba ni Meka at ni Carbon, si Meka madali nang suriin. Madali nang testerin, yung number 6. So, madali nang testerin. At sino ang magti-tester? Okay, balikan natin, Balikan natin. Yung resistor. Yung resistor, may pangalan, larawan, symbol, letter code, value. Value. So, sabi ko nga sa carbon resistor, color coding. Pag nakuha na natin yung eksaktong value ng color coding, ito na yung susunod natin. Value, itong color coding, ito na yung susunod natin. Isusulat ko dyan ang pagkakasunod-sunod ng kulay, number, zero, at saka multiplier. Ibig sabihin nun, pag sa Tagalog ng multiply, pagdadagdag. Okay. So ngayon, sino ba ang number 6, sino ba magsusuri dyan? Sino ba magtitester? Ito yung tinatawag nating tools, tagabasa. Ang tamang tawag dito ay tagabasa o judge. Ito mag-judge ng lahat ng mga pyesa, maging ng voltahe,
sa kuryente, iba't ibang voltahe, maging sa mga pyesa. Ito si tinatawag natin si judge tester. So ito yung number 6, ito ang mag-test. Kung mapapansin ninyo, wala kang mababatang letra. May nabasa ka bang letra sa tester? Wala. Ang nakikita mo diyan, ang nakikita mo diyan ay numero. Kaya si tester, ang nababasa lang nito ay numero, number. Hindi niya nababasa ang pangalang resistor. So, number lang, number ng mga pyesa. Ito ang tinatawag na value. So, ito ngayon ang napakahalaga sa isang technician. So, ang pinaka-importante sa isang technician, itong tester. Ito'y tools. Kagaya sa una kong upload sa inyo, hindi ka pwedeng maging isang technician kung wala kang kagamitan. Para bang isang driver, ako isang driver, may driver license ako, pero wala ka namang sasakyan na pinatatakbo. Ganon din dito. Technician ako, marunong akong magbasa, kilala ko si resistor, pero hindi ka naman marunong gumamit ng tools o marunong ka namang magbasa ng tester. Okay, napapansin nyo, may mga number yan, ituturo ko sa inyo yan, at ito ang ating actual sa video. Mas maganda nga sana kung kayo nandito face to face, pwede kayo magtanong sa akin. Pwede nyo, yung comment ninyo, yung comment ninyo, hintayin nyo po. At yun ay sa mga susunod na video, pagdadaanan natin yung mga tanong ninyong yan. Yung mga comment ninyo, sir, paano ganito, paano si tester, paano so, hintayin nyo po yung mga susunod na video, yung pong inyong tanong masasagot na doon sa actual na panonood ninyo. So, itong pinaka-importante si tester. Ito ho, hindi ko ho ito bibitawan sa inyo sa pagbabahagi at pagtuturo na ito na hindi kayo marunong. Ito ho ang pinaka-importante. Yung screwdriver, madali lang ay pihitin lang ho ninyo, pakanan pakaliwa, luluwag na yung mga bolts o mga tornilyo. Pero si tester, kailangan pag-aralan nyo muna ho. Ito si tester ay mayroong 5 trabaho. 5 trabaho ho nito. At yan ang aking itutuloy-tuloy sa inyo. Abangan nyo ho ang aking video. Pag-upload ko sa video, subaybayan lang ho ninyo. At kagaya na sabi ko, i-follow at i-like na rin nyo po at i-share na rin nyo po para po mayroon pong makapanood at makapagbahagi ng ating tinatawag nating pag-aaral o pagsasanay. So ngayon, eto ho, tandaan nyo ha, si tester ho ang magbabasa ng value. So hindi ho ako ang magbabasa nito. Hindi ako ho magsasabi na ang pyesa natin ay defective na, deform na, disforma na. Asin ho natin dito yung mga sirang, mga word na sira, kunwari, maya-maya, bala-bala, ayan po yung mga biro lang. Ito ho, totoo na ito. Alsin po natin yung salita. Yung sinasabi ng, sir, nakakita ako, o nakakita ka, kunwari nakakita ako ng piyesang ganito, kunwari na, ito na, hawak ko na, bakit nung ko kunwari pa? Actual na eh. Suriin na natin. Sir, paano testerin? O yun na, kunwari nakakita ako, hindi na kunwari. Yan ba sir, ay sira? Hindi si tester nagsasabing sira. Nakapagsalita ng sira, hindi. Babasahin niya yan. Babasahin niya yan at sasabihin sa iyo, ito na ang value niyan. At kung yan ay may eksaktong value na tumama doon sa numero, ayun ang tinatawag na finding is good. Ibig sabihin, okay. Meron pong 5 findings ito. Pyesa, lahat ng pyesa yan, merong 5 findings. Yan ay ating pag-aaralan sa susunod at ituturo ko sa inyo sa susunod na video natin. Ang ating isusunod na video ay siyempre ang naiwan nating color coding. Ang naiwan nating color coding, isusulat ko po dito isa-isa yung kulay, sabi ko nga sa inyo, yung kulay, yung number at zero multiplier at yung tinatawag nating pagdadagdag. So, color coding, resistor, carbon resistor, color coding ang ating topic sa susunod na video.
Ha? Ulitin ko po. Ha? Carbon resistor color coding ang susunod nating video. Ito po yung unang bahagi ng aking tuturo sa inyo ng electronic semiconductor. Okay, susunod po natin video, umpisahan natin ang pagbabasa ng tinatawag nating color coding. Dito nyo at sabi ko nga, ito ho, tester ang magbabasa ang tamang value, no? Tamang value nung tinatawag nating pyesa. Okay po, maraming salamat po. God bless po. Sabaybayan nyo po sa susunod kong upload na video. Maraming salamat po at ingat palagi, gabayan tayo ng may kapal. So, maraming salamat po at magandang araw.